Isang malupit na biro. Sa gitna ng marangyang handaan, ipinahiya ni Don Ernesto ang anak-anakan niyang si Joriel. Pinilit siyang pakasalan ang isang marungis na pulubi sa harap ng lahat. Habang nagtatawanan ang mga mayayaman, tanging luha at dusa ang baon ni Joriel. Ngunit sa likod ng basahang suot ni Althea, may nakatagong kapangyarihang yayanig sa kanilang lahat. Magsisimula na ang pagbabayad. Sino ang huling tatawa? Huwag mong ituring ang sarili mong tao, Joriel. Dahil simula ngayong araw, ang isang basurang tulad mo ay itatambak ko na sa kapwa niya basura. Ang boses ni Don Ernesto Villarreal ay umalingaw-ngaw sa malawak at marangyang bulwagan ng mansyon. Tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa hangin. Kasunod nito ay ang malulutong na tawanan ng mga panauhing nakasuot ng mga mamahaling seda at alahas, mga taong ang tingin sa dignidad ay sinusukat lamang sa kapal ng pitaka. Sa gitna ng kislap ng mga chandelier at bango ng mga imported na bulaklak, nakatayo si Joriel Santillan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa isang maliit at kupas na litrato ng kanyang yumaong ina. Kanina lamang, bago magsimula ang pagtitipon, maingat niyang nilinis ang litratong ito. Nagnanais na humingi ng basbas sa alaala ng ina dahil kaarawan nito ngayon. Akala niya, ang pagtitipong ito ay para sa pagkilala sa kanyang serbisyo sa kumpanya, ngunit ang lahat ay isa palang masalimuot na patibong. Nararamdaman ni Joriel ang bawat titig ng pangungutya na tila mga bagang dumidikit sa kanyang balat. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at may kung anong mabigat na bara ang humahadlang sa kanyang paghinga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit kailangang dumanas ng ganitong kalupitan ang isang taong wala namang ibang ginawa kundi ang magsilbi ng tapat. Ngunit ang kanyang tinig ay tila ibinaon sa ilalim ng lupang malamig. Halika rito, Althea. Huwag kang mahiyang humarap sa iyong magiging asawa. Muling sigaw ni Don Ernesto na may kasamang malupit na ngisi. Bumukas ang malaking pinto sa gilid at pumasok ang isang babaeng tila kinalimutan na ng mundo. Ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon sa gulo. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng uling at dumi. At ang kanyang suot na sako ay naglalabas ng amoy na masangsang. Ang amoy ng kalsada, ng basura, at ng kawalan ng pag-asa. Ito si Althea, ang pulubing madalas makitang nakaupo sa labas ng gate ng mansyon, ang babaeng itinuturing ng lahat na baliw at walang silbi. Bagay na bagay kayo, hindi ba? Pangungutya ni Don Ernesto habang iwinawagayway ang isang dokumento. Isang santilya na walang pera at isang pulubing walang katinuan. Pinirmahan ko na ang lahat ng papeles. Mula ngayon, mag-asawa na kayo. At dahil mabuti akong amain, bibigyan ko kayo ng regalo. Ang laya ninyong lisanin ang mansyong ito nang wala kahit isang kusing. Ang bawat salita ni Don Ernesto ay parang latigong humahampas sa likuran ni Joriel. Napayuko siya, hindi dahil sa hiya sa babaeng nasa harapan niya, kundi dahil sa sakit ng katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya matapos mamatay ang kanyang ina, ay siya ring taong dudurog sa kanyang huling hibla ng dangal. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa nagbabadyang luha, ngunit pilit niya itong pinipigilan. Dahan-dahang lumapit si Joriel kay Althea. Habang papalapit siya, napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat ng babae. Hindi ito ang panginginig ng isang baliw, kundi ang panginginig ng isang nilalang na labis na nasasaktan at natatakot. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Joriel sa ilalim ng uling at dumi ang isang pares ng mga mata na hindi sumasalamin sa kabaliwan, kundi sa isang lalim na hindi kayang abutin ng kahit sinong nasa loob ng silid na yon. Sa gitna ng malalakas na hiyawan at pang-insulto ng mga tao, dahan-dahang hinubad ni Joriel ang kanyang tanging maayos na Amerikana. Lumapit siya kay Althea at isinuot ito sa nanlalamig na balikat ng babae. Ramdam niya ang gulat sa katawan ni Althea, ang bahagyang pagtigil ng paghinga nito
sa kanyang ginawang kabutihan. "Huwag kang matakot," bulong ni Joriel sa isang tinig na basag, ngunit puno ng malasakit. "Hindi kita sasaktan." Kinuha ni Joriel ang kamay ni Althea, isang kamay na magaspang at puno ng dumi. Ngunit para kay Joriel, ito ang tanging bagay na totoo sa mundong puno ng pagkukunwari. Tinalikuran nila ang bulwagan, ang mga tawa, na tila mga tinik na pilit bumabaon sa kanilang bawat hakbang, at ang anino ni Don Ernesto na nagbubunyi sa kanyang pansamantalang tagumpay. Paglabas nila ng mansyon, sinalubong sila ng malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak ay tila mabigat na luha mula sa langit na humahalik sa kanilang mga balat. Nililinis ang dumi, ngunit hindi ang hapdi sa kanilang mga puso. Tumayo sila sa gilid ng kalsada, dalawang kaluluwang itinapon ng lipunan. Habang ang gate ng mansyon ay dahan-dahang nagsasara, ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila isang hatol na wala na silang babalikan. Habang nakatayo sa ilalim ng madilim na langit, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Joriel. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang mabuting puso bago ito tuluyang mawasak? At sa gitna ng ganitong kadiliman, mayroon pa nga bang puwang ang pag-asa para sa isang taong wala nang natira, kundi ang kanyang pangalan at ang isang asawang hindi niya kakilala? Walang mas masakit pa sa malamig na katotohanan na ang tanging tahanan mo ngayon ay ang mga pangarap na dinurog ng sarili mong pamilya. Ang bawat hakbang ni Joriel sa maputik na eskinita ay tila paghatak sa isang mabigat na tanikala. Ang ulan ay hindi tumitigil, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dibdib habang inaalalayan niya si Althea. Narating nila ang isang maliit at tagpi-tagping barong-barong sa dulo ng komunidad, isang lugar na malayo sa kintab ng marmol at bango ng mamahaling pabango na nakasanayan niya. Ito ang tanging lugar na naiwan sa kanya, isang lumang tambakan ng mga kagamitan ng kanyang yumaong ina na hindi nakuha ni Don Ernesto dahil sa dumi at kalumaan nito. Pumasok sila sa loob. Ang amoy ng basang kahoy at kalawang ang sumalubong sa kanila. Ang tunog ng bawat patak ng ulan sa butas-butas na yero ay tila isang malungkot na ritmo na nagpapaalala sa kanilang kahirapan. Sa kabila ng dilim, maingat na pinaupo ni Joriel si Althea sa isang lumang kahoy na silya. "Dito muna tayo," mahinang sabi ni Joriel habang pilit nang ngumingiti kahit ang totoo ay gusto na niyang bumigay sa pagod at sakit. Kumuha siya ng isang basang bimpo at isang balde ng tubig. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang maliit na kandila, dahan-dahan niyang nilinis ang mukha ni Althea. Inalis niya ang uling na nakadikit sa pisngi ng babae ang putik na namuo sa noo nito at ang dumi sa kanyang mga kamay. Sa bawat pagpunas ni Joriel, tila unti-unting lumalabas ang isang mukhang hindi nararapat sa gitna ng karumihan. Sa ilalim ng dumi ay may isang kagandahang hindi nabubura ng kahirapan, isang mukhang may dignidad sa kabila ng lahat. "Bakit mo ito ginagawa?" Isang mahinang tinig ang bumasag sa katahimikan. Natigilan si Joriel. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang nagsalita si Althea. Hindi ito ang boses ng isang taong baliw o walang katinuan. Ito ay isang boses na malumanay, puno ng katanungan at may bahid ng gulat. Tumingin si Joriel sa kanyang mga mata. "Dahil asawa kita, Althea, at dahil tao ka, hindi mo deserve na ituring na basura ng kahit sino, lalo na ng mga taong akala mo ay kapamilya mo." Ngunit hindi lahat sa komunidad na yon ay may pusong tulad ni Joriel. Sa labas ng kanilang maliit na silid, narinig nila ang mga tinig ng kanilang mga kapitbahay. Si Aling Rosa, ang tsismosa ng lugar na laging naghahanap ng mapaglilibangan, ay malakas na tumawa habang itinuturo ang kanilang barong-barong. "Tingnan ninyo, ang dating prinsipe ng mansyon, nag-uwi ng pulubi. Baka sa susunod, ang mga anak niyan ay magmukha na ring basahan." Ang kanyang boses ay puno ng lason, sadyang pinaririnig kay Joriel upang lalo itong saktan.
Ramdam ni Joriel ang pagkuyom ng kanyang mga palad. Gusto niyang lumabas at patigilin ang mga ito, ngunit mas pinili niyang manatili sa tabi ni Althea. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng isang pasensyang binuo ng maraming taon ng pang-aapi. Kumuha si Joriel ng isang maliit na piraso ng pandesal na itinago niya sa kanyang bulsa bago sila pinalayas. Hinati niya ito sa dalawa at ibinigay ang mas malaking bahagi kay Althea. Kumain ka na. Bukas, maghahanap ako ng trabaho. Kahit ano, papasukin ko. Basta mairaos tayo. Pangako niya, habang ang sariling sikmura ay humihingi na rin ng sustansya. Habang unti-unting nakakatulog si Joriel sa sahig dahil sa sobrang pagod, si Althea ay nanatiling gising. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame, pinagmamasdan ang bawat patak ng tubig na pumapasok sa loob. Sa dilim ng gabi, ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago. Ang takot at pagkataranta ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Mula sa malayo, napansin niya ang isang itim na sasakyang dahan-dahang dumadaan sa madilim na kalsada. Ang sasakyang yon ay hindi kabilang sa lugar na ito. Ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang maninila na naghahanap ng biktima sa gitna ng gabi. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Althea habang hinahawakan ng isang maliit na peklat sa kanyang braso na nakatago sa ilalim ng kanyang maruming suot. Sino ang mga taong nasa loob ng sasakyang yon? Sila ba ay mga kaaway na naghahanap upang tapusin ang sinimulan nila? O sila ba ang mga anino ng kanyang nakaraan na handang sumunod sa kanyang bawat utos? Lumingon siya kay Joriel na mahimbing na natutulog. Sa isang iglap, ang kanyang puso na matagal nang naging bato ay nakaramdam ng isang kakaibang kirot. Joriel Santillan, hindi mo alam kung anong klaseng bagyo ang pinasok mo nang piliin mo akong protektahan. Habang ang sasakyan ay huminto sa tapat ng kanilang eskinita, ang tanging maririnig na lamang ay ang malakas na tibok ng kaba sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bawat sugat ay may sariling kwento, ngunit ang pinakamasakit ay ang sugat na hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng kaluluwa. Ang sinag ng araw na tumatagos sa mga butas ng yero ay tila mga daliri ng liwanag na pilit gumigising kay Joriel mula sa kanyang mabigat na pagtulog. Masakit ang kanyang buong katawan. Bawat kalamnan ay tila binabagsakan ng bato, bunga ng paghiga, sa matigas at malamig na sahig. Ngunit sa pagmulat ng kanyang mga mata, ang unang hinanap ng kanyang paningin ay ang babaeng naging asawa niya sa loob lamang ng isang gabi. Naroon si Althea, nakaupo sa sulok, yakap ang kanyang mga binti habang nakatitig sa kawalan. Ang dumi sa kanyang muka ay bahagyang nabura ng ulan kagabi, at sa ilalim ng liwanag ng umaga, napansin ni Joriel ang kakaibang kintab sa kanyang mga mata. Isang kintab na hindi mo makikita sa isang taong nawalan na ng bait. Althea, aalis muna ako. Mahinang paalam ni Joriel habang isinusuot ang kanyang kupas na t-shirt. Maghahanap ako ng mapapasukan sa palengke. Huwag kang lalabas ng bahay, baka mapag-initan ka ng mga tao rito. Walang sagot mula kay Althea. Tanging isang bahagyang pagtango lamang. Lumabas si Joriel, na bitbit ang pag-asa na kahit paano ay may makuhang trabaho bilang kargador o kahit anong gawaing pisikal. Ang bawat patak ng pawis niya sa ilalim ng mainit na sikat ng araw ay tila alay niya para sa babaeng banyagang biglang naging bahagi ng kanyang buhay. Nang matiyak ni Althea na wala na si Joriel, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang bawat kilos ay hindi na katulad ng isang pulubing nalilito. Ito ay may direksyon at ingat. Nakakita siya ng isang lumang dyaryo sa ilalim ng bunton ng mga basura sa sulok ng barong-barong. Dinampot niya ito at mabilis na binuklat ang pahina ng balita tungkol sa negosyo. Ang kanyang mga daliri ay huminto sa isang artikulo tungkol sa Monteveros Group, ang higanteng kumpanya na binuo ng kanyang ama. Doon, nakita niya ang larawan ng kanyang asawa
Ang lalaking nagtangkang pumatay sa kanya para sa mana. Isang malamig na ngit-ngit ang namuo sa kanyang dibdib. Ang kanyang isipan ay nagsimulang gumana ng mabilis. Sinusuri ang bawat numero at bawat pangalang nakasulat sa balita. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang pulubing si Althea. Siya ang henyong bilyonarya na kinatatakutan sa mundo ng korporasyon. Akala ninyo ay tapos na ako. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ni Joriel. Hapon na nang makabalik si Joriel, basang-basa ng pawis at halatang pagod na pagod. May dala siyang isang maliit na plastik ng kanin at 2 pirasong tuyo. Ito ang bunga ng buong araw niyang pagbubuhat ng mabibigat na sako sa palengke. Pasensya na, Althea. Ito lang ang nakayanan ko ngayon, sabi ni Joriel habang inilalapag ang pagkain sa ibabaw ng lumang karton. Sa sobrang pagod, hindi na nagawang kumain ni Joriel. Naupo siya sa sahig at sumandal sa dingding, hanggang sa dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang mahimbing na tulog, lumapit si Althea sa kanya. Pinagmasdan niya ang mga sugat sa kamay ni Joriel, mga sugat mula sa marangal na paggawa. Dahan-dahang inabot ni Althea ang kamay ng lalaki at hinawakan ito ng napakagaan. Tila ba natatakot siyang mabasag ang tanging taong nagpakita sa kanya ng totoong malasakit nang wala itong hinihintay na kapalit. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay bumasag sa isang hindi inaasahang pangyayari. Mula sa lumang radyo ng kanilang kapitbahay na si Aling Rosa, narinig ang isang balitang mabilis na kumalat sa buong bansa. Isang mahalagang anunsyo mula sa pamilya Monteveros. Ang pabuya para sa sino mang makakapagturo sa kinaroroonan ng nawawalang tagapagmana na si Althea Monteveros ay itinaas na sa 10 milyong piso. Pinaniniwalaang ang bilyonarya ay nagtatago o dinukot sa mga liblib na bahagi ng syudad. Napatitig si Althea sa radyo, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Alam niyang hindi ito isang misyon para iligtas siya. Ito ay isang pangangaso para tuluyan siyang maligpit. Lumingon siya kay Joriel na nagsisimula ng magising dahil sa ingay ng radyo. Paano kung nalaman ni Joriel ang katotohanan? Itatago pa rin ba siya nito? O ipagpapalit ang kanyang buhay sa 10 milyong piso na makakapagpabago sa kapalaran ng lalaki? Habang ang static na tunog mula sa radyo ay nagpapatuloy, ang mga mata ni Althea ay muling napuno ng pangamba at pag-aalinlangan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang timer ng bombang handa nang sumabog sa kanilang pagitan. Akala mo ba, matatakasan mo ang anino ko? Kahit sa dulo ng impyerno, ako ang Panginoon mo, Joriel. Ang boses na yon ay tila isang sumpa na bumasag sa payapang umaga sa loob ng maliit na barong-barong. Si Joriel ay kasalukuyang nakayuko. Maingat na kinukumpuni ang isang sirang tsinelas ni Althea gamit ang isang pirasong alambre. Ang kanyang mga daliri ay may mga bakas ng uling at sugat mula sa trabaho kahapon. Ngunit ang kanyang muka ay payapa. Habang sinisigurong magiging komportable ang bawat hakbang ng kanyang asawa. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang makintab at mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang eskinita. Isang dayuhan sa gitna ng karalitaan. Bumaba ang salamin nito at lumabas ang mapanuring mukha ni Don Ernesto Villarreal. Bumaba siya mula sa sasakyan, suot ang kanyang gintong relo at sapatos na gawa sa balat ng buhaya na tila diring-diri na tumatapak sa lupang binabagtas ng mga ordinaryong tao. Tingnan niyo nga naman ang bagong kasal. Pangungutya ni Don Ernesto habang tinatakpan ng kanyang ilong ng isang mamahaling panyo. Ang bango ng paligid, hindi ba? Amoy na amoy ang tagumpay mo, Joriel. Mula sa mansyon, nauwi ka sa tambakan ng basura. Nararamdaman ni Joriel ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng lamesang gawa sa karton. Ang alaala ng kanyang ina, kung paano ito unti-unting pinatay
Sa lungkot at pang-aapi ng lalaking ito ay muling nagliyab sa kanyang isipan. Ang kanyang lalamunan ay tila nasasakal sa galit, ngunit nanatili siyang nakayuko. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Althea na nasa likuran niya. Tumawa ng malakas si Don Ernesto, isang tunog na tila kalawang na kumakain sa katahimikan. Kinuha niya ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang pirasong 500 piso. Heto, mukhang kailangan niyo ng pambili ng sabon. Masyado nang nangangamoy ang prinsesa mo, sabi ni Don Ernesto bago binitawan ng mga pera. Hindi niya ito iniabot. Hinayaan niya itong malaglag at lumubog sa malapot at maduming putik sa tapat ng paanan ni Joriel. Pulutin mo, Joriel. Pulutin mo ang barya ng Panginoon mo kung gusto mong kumain ng baliw na. Yan ngayong gabi. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magsipaglabasan. Nanonood sa panibagong kabanata ng pagkapahiya ni Joriel. Ang bulungan ni Aling Rosa ay tila mga bubuyog na nagdadala ng lason. Sa mga sandaling iyon, ang dignidad ni Joriel ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Dahan-dahang tumayo si Althea. Ang kanyang mga mata na kanina ay tila walang buhay ay biglang nagkaroon ng isang mapanganib na ningas. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa gilid ng lamesa. Ang kanyang katawan ay handang sumugod, handang ilabas ang kapangyarihang matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang maduming anyo. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit para sa lalaking nagpakita sa kanya ng kabutihan. Ngunit bago pa man makahakbang si Althea, naramdaman niya ang isang mainit at matibay na kamay na humawak sa kanyang braso. Si Joriel yon. Tumingin si Joriel kay Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at isang tahimik na lakas. Huwag, Althea. Ako ang bahala. Mahinang bulong ni Joriel na tanging sila lamang ang nakakarinig. Humarap si Joriel kay Don Ernesto. Hindi niya pinulot ang pera sa putikan. Sa halip tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang balikat ay matatag sa kabila ng kanyang kupas na suot. Ang pera mo ay marumi pa sa putik na kinatatayuan namin, Don Ernesto. Ang boses ni Joriel ay kalmado, ngunit may bigat na yumanig sa kumpiyansa ng matanda. Maaring wala kaming kayamanan, pero hindi mo kayang bilhin ang natitirang respeto namin sa sarili. Ang ngisi sa labi ni Don Ernesto ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapanganib na puot. Matapang ka na dahil sa basurang yan? Titingnan natin kung hanggang kailan ka makakatayo kapag kinuha ko na ang huling bagay na mahalaga sa'yo. Sumakay si Don Ernesto sa kanyang sasakyan at mabilis itong pinaharurot. Iniwan ang isang makapal na usok na tila isang maitim na banta. Habang nananatiling nakatayo si Joriel, si Althea ay tahimik na lumapit sa kanya. Hinawakan ni Althea ang kamay ni Joriel na nanginginig pa rin sa pigil na galit. Sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Althea. Paano kung ang pagtatanggol ni Joriel sa kanyang dignidad ang maging mitya ng isang trahedyang mas malala pa sa kamatayan at hanggang kailan niya kayang panoorin ang lalaking ito na nagdurusa para sa isang babaeng hindi pa niya lubos na kilala. Ang bawat lihim ay tila isang tinik na lalong bumaon sa puso kapag pilit mong itinatago sa taong nais kang protektahan. Sa loob ng madilim na barong-barong, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng bawat patak ng tubig na tumatagas mula sa butas na yero patungo sa isang lumang timba. Lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na tunog sa gitna ng katahimikan. Nakaupo si Joriel sa isang sulok. Pilit na binubura ang bakas ng putik sa kanyang mga kamay matapos ang engkwentro kay Don Ernesto. Ang bawat kuskus niya ay puno ng di maipaliwanag na pait. Mas masakit pa sa sugat sa balat ang sugat sa kanyang dangal. Napansin ni Joriel na si Althea ay hindi gumagalaw sa kanyang kinauupuan. Nakatalikod ito sa kanya, tila may masusing sinusuri sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kandila. Sa pag-usisa ni Joriel, dahan-dahan siyang lumapit. Sa pagitan ng mga daliri ni Althea na may mga bakas pa ng uling, may isang bagay na naglalabas ng kislap.
Isang kislap na hindi kabilang sa mundong ito ng karalitaan. Ito ay isang gintong medalyon. Mabigat, makapal, at may nakaukit na kakaibang disenyo ng isang leon. Isang simbolo na tanging ang pinakamayayamang pamilya yamang sa bansa ang nagmamay-ari. Ang kislap nito ay tila isang sampal sa paligid nilang puno ng kalawang at dumi. Althea, mahinang tawag ni Joriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Saan galing yan? Bakit meron kang ganyang kalaking ginto? Mabilis na isinara ni Althea ang kanyang palad. Ikinukubli ang medalyon sa loob ng kanyang maduming damit. Ang kanyang mga mata ay panandaliang napuno ng takot. Bago ito muling naging malamlam at tila walang malay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na naniwala si Joriel. Ang bigat ng medalyong yon ay tila sapat na para pabagsakin ang lahat ng kasinungalingang bumabalot sa babaeng ito. I can protect you from Don Ernesto, Althea. Pero paano kita mapoprotektahan kung hindi ko alam kung sino ka talaga? Ang tanong ni Joriel na may halong pag-aalala. That medallion, it doesn't belong here. At sa tingin ko, hindi ka rin belong sa ganitong buhay. Huminga ng malalim si Joriel at lumuhod sa tapat ng babae. Hinawakan niya ang mga kamay ni Althea, hindi para agawin ang ginto, kundi para iparamdam ang kanyang presensya. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita ipagpapalit sa kahit anong yaman. Pangako ko yan sa harap ng puntod ng ina ko. Sa kabila ng kanyang pangako, ang panganib ay mas malapit kaysa sa inaakala nila. Sa labas, sa gitna ng mataong palengke na hindi kalayuan, sa kanilang tinitirhan, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na jacket at may mga headset sa tenga ang mabusising nagtatanong sa mga tindera. Bawat isa sa kanila ay may hawak na sketch, isang iginuhit na larawan ng isang babaeng may matalas na paningin at aristokratikong ganda na sa kabila ng dumi ay hindi maikakaila ang pagkakakilanlan. Isang matandang tindera ang tumuro sa direksyon ng eskinita ni na Joriel. Ang mga lalaki ay sabay-sabay na tumango. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon habang hinahawakan ang mga bagay na nakatago sa ilalim ng kanilang mga jacket. Tila naghahanda para sa isang pagsalakay. Sa loob ng barong-barong, tanging ang dahan-dahang pag-ubos ng kandila ang nagbibigay ng liwanag. Habang nakatitig si Joriel kay Althea, isang malamig na hangin ang umihip papasok sa mga siwang ng dingding. Tila isang babala na ang katahimikang ito ay ang huling sandali bago ang isang madugong paghaharap. Sino ang mga lalaking nasa labas at ano ang gagawin ni Althea kapag ang kanyang nakaraan ay tuluyan ng kumatok sa pintuan ng tanging taong nagmalasakit sa kanya? Ang pinakamasakit na ulan ay hindi ang bumabasa sa balat, kundi ang ulan na nanunuot sa buto ng isang taong wala ng ibang sandigan kundi ang sariling pagtitiis. Gabi na nang makabalik si Joriel sa kanilang maliit na barong-barong. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila mga maliliit na pako na humahampas sa kanyang pagod na katawan. Basang-basa ang kanyang manipis na t-shirt at ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa tindi ng ginaw. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay, maingat niyang itinatago sa ilalim ng kanyang suot ang isang maliit na supot ng plastik. Isang supot na naglalaman ng mainit na sabaw at gamot para sa ubo ni Althea na narinig niyang tila lumalala kaninang madaling araw. Papasok sa pintuan, hindi na nakayanan ng mga tuhod ni Joriel ang bigat ng kanyang nararamdaman. Dahan-dahan siyang napasandal sa dingding na gawa sa tagpi-tagping kahoy. Ang kanyang hininga ay gumaralgal at mainit. Isang palatandaan ng mataas na lagnat na kanina pa sumusubok pabagsakin ang kanyang sistema. Joriel! Ang tawag ni Althea ay puno ng gulat at hindi maikakailang pag-aalala. Mabilis itong lumapit at sinalo ang katawan ng lalaki bago pa man ito tuluyang humalik sa maduming sahig. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Althea ang init ng balat ni Joriel. Isang init na tila nanggagaling sa nagbabagang uling. Ang lalaking ito,
na buong araw na nagbilad sa araw at nagpaulan para lamang sa ilang pirasong barya, ay wala nang natitirang lakas para sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit, ngunit ang kanyang kamay ay pilit pa ring iniaabot ang plastik na dala. Althea, kumain ka. Ang gamot mo? Huwag mong kakalimutan. Bulong ni Joriel. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Althea. Ang babaeng dati ay namumuno sa libo-libong empleyado. Ang babaeng walang kinatatakutan sa mundo ng negosyo ay narito ngayon. Nanginginig ang mga kamay habang pinagmamasdan ang isang lalaking ibinibigay ang huling hibla ng kanyang buhay para sa kanya. Dahan-dahang inihiga ni Althea si Joriel sa kanilang lumang banig. Kinuha niya ang isang mangkok ng tubig at isang pirasong tela. Sa bawat pagdampi ng basang tela sa noo ni Joriel, tila hinuhugasan din ang matitigas na bahagi ng puso ni Althea. Pinanood niya ang mahimbing at hirap na paghinga ng lalaki. Napansin niya ang mga paltos sa balikat ni Joriel mula sa pagbubuhat ng mabibigat na kargamento, ang mga kalyos sa kamay na hindi na mabilang. Ang lahat ng sugat na ito ay mga marka ng pag-ibig na hindi kailanman binigkas ng mga salita, kundi ipinakita ng mga gawa. Bakit ka ganyan, Joriel? Mahinang tanong ni Althea sa hangin, habang ang isang butil ng luha ay dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mata patungo sa kamay ni Joriel. Bakit mo ako pinoprotektahan, gayong isa lamang akong pabigat sa buhay mo? Sa kalagitnaan ng gabi, habang binabantayan ni Althea ang lagnat ni Joriel, isang hindi inaasahang tunog ang narinig niya mula sa labas ng kanilang pinto. Hindi ito ang tunog ng ulan, kundi ang marahan at maingat na paghakbang ng mga sapatos sa ibabaw ng putikan. Ang bawat yabag ay tila isang banta, papalapit ng papalapit sa kanilang marupok na tahanan. Dahan-dahang lumingon si Althea sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa dilim. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa gintong medalyon na nakatago sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi sila ligtas. Ang mga anino sa labas ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang pakay. Tumingin siya muli kay Joriel na tila nasa malalim na panaginip at hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Isang mabigat na desisyon ang kailangang gawin ni Althea. Pananatilihin ba niyang lihim ang kanyang pagkatao at hahayaang manganib ang buhay ni Joriel? O ilalantad niya ang kanyang sarili para iligtas ang tanging taong nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng malasakit? Habang ang anino sa labas ay tuluyan ng huminto sa tapat ng kanilang pinto, ang katahimikan sa loob ng barong-barong ay tila isang bombang handa ng sumabog. Kapag ang kapahamakan ng kumatok sa iyong pintuan, ang tanging pagpipilian mo ay ang sumuko o hayaang lamunin nito ang mga taong walang ibang kasalanan kundi ang mahalin ka. Ang marupok na kahoy ng kanilang pinto ay dahan-dahang naitulak mula sa labas. Walang malakas na tunog ng pagkasira, kundi ang marahang paglangit-ngit ng kalawanging bisagra na tila isang huling hininga ng kanilang kaligtasan. Pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang kislap ng kanilang mga flashlight ay gumuhit sa dilim ng barong-barong, tila mga matatalim na espada ng liwanag na naghahanap ng mapapatay. Sa sulok ng banig, si Joriel ay nanatiling walang malay. Ang kanyang noo ay basang-basa ng malamig na pawis, habang ang lagnat ay patuloy na sumusunog sa kanyang katawan. Hindi niya alam ang panganib na nakatayo sa kanyang paanan. Mabilis na gumapang si Althea sa harap ni Joriel. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ang takot na naramdaman niya noong gabi ng kanyang tangkang pagpatay ay muling nagbalik. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi ang takot niya, hindi para sa sarili niyang buhay, kundi para sa lalaking nakahiga sa kanyang likuran. Sino kayo? Ano ang ginagawa ninyo sa bahay ko? Ang boses ni Althea ay biglang nagbago. Ibinalik niya ang kanyang anyong baliw. Ang kanyang tinig ay mataas, gumaralgal,
at puno ng tila walang saysay na takot. Nagsimula siyang maghagis ng mga lumang karton at basahan sa direksyon ng mga lalaki. "Umalis kayo! Ang mga laruan ko! Huwag ninyong kunin ang mga laruan ko." Itinapat ng isang lalaki ang flashlight sa mukha ni Althea. Ang matinding liwanag ay nagparamdam kay Althea ng matinding sakit sa mata, ngunit pinilit niyang huwag kumurap. Ipinakita niya ang isang mukhang puno ng dumi, gulugulong buhok, at laway na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang panga. Isang perpektong larawan ng isang taong nawalan na ng katinuan. Ikinumpara ng pangalawang lalaki ang mukha ni Althea sa isang larawan sa kanyang cellphone. "Hindi ito si Madam Althea. Ang hinahanap natin ay isang reyna. Hindi ang maduming basurang ito. Tingnan mo ang lalaking yan," sabi ng unang lalaki, sabay turo kay Joriel gamit ang hawak na bakal. "Baka siya ang nagtatago sa kanya." "Mukhang mamatay na sa lagnat ang isang yan," sagot ng kasama niya habang sinisipa ang isang basyong lata sa sahig. "Umalis na tayo rito. Masangsang ang amoy. Nag-aaksaya lang tayo ng oras sa mga hampas lupang ito." Bago lumabas ang dalawang lalaki, ang isa sa kanila ay lumingon at muling itinapat ang ilaw sa sulok ng dampa. Doon, sa ilalim ng isang lumang lamesa, ay ang piraso ng dyaryo na binabasa ni Althea kanina. Ang artikulo tungkol sa pamilya Montiveros na may malaking larawan ng kanyang mukha. Unti-unting lumapit ang lalaki sa direksyon ng dyaryo. Ang bawat hakbang nito ay tila isang martilyo na pumupukpok sa natitirang pag-asa ni Althea. Kung makikita nila ang dyaryong iyon, malalaman nilang ang baliw na nasa harap nila ay nagpapanggap lamang at ang kanilang buhay ni Joriel ay matatapos sa mismong gabing ito. Napatingin si Althea kay Joriel na sa gitna ng kanyang lagnat ay mahinang dumaing at hinawakan ang dulo ng damit ni Althea. Tila kahit sa kanyang panaginip ay nais pa rin nitong protektahan ng asawa. Mabilis na gumawa ng ingay si Althea. Kinuha niya ang isang basong plastik at itinapon ito sa mukha ng lalaking papalapit sa dyaryo. Sabay tawa ng malakas at walang katinuan. "Habol, habulin mo ang ibon." Nagalit ang lalaki at tinampal ang kamay ni Althea, ngunit ang kanyang pansin ay naalis sa dyaryo. "Baliw nga talaga. Tara na." Nang tuluyang umalis ang mga lalaki at marinig ang unti-unting paglayo ng kanilang mga yabag sa maputik na kalsada, nanghina ang buong katawan ni Althea. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw. Nilapitan niya si Joriel at niyakap ang nanghihinang katawan nito, ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Sa tapat ng pinto, nakita ni Althea ang isang maliit na bagay na nalaglag ng isa sa mga lalaki. Isang ID na may tatak ng Montiveros Group. Ang kanyang mga kaaway ay nasa paligid lamang at alam niyang ang pagpapanggap niya ay may limitasyon. Paano kung sa susunod na pagbabalik ng mga lalaki, hindi na sapat ang kanyang pagpapanggap para iligtas ang buhay ng lalaking nagsakripisyo ng lahat para sa kanya? Ang pinakamahirap na desisyon ay hindi ang lumaban, kundi ang piliing iwanan ang tahimik na kanlungan upang harapin ang bagyong alam mong wawasak sa iyong kapayapaan. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa mga siwang ng dampa, nagdadala ng bagong init na unti-unting pumawi sa lamig ng nagdaang gabi. Nakahiga pa rin si Joriel sa banig, ngunit ang kanyang paghinga ay mas maluwag na ngayon. Ang lagnat na sumunog sa kanyang katawan ay nagsimula ng humupa. Salamat sa walang pagod na pag-aalaga ni Althea. Dahan-dahang imulat ni Joriel ang kanyang mga mata. Ang unang nakita ng kanyang paningin ay si Althea na nakaupo sa kanyang tabi, may hawak na basang bimpo. Kahit pagod at may mga bakas pa ng uling sa mukha, ang mga mata ng babae ay puno ng isang uri ng lakas na hindi pa nakikita ni Joriel noon. "Althea!" Mahinang tawag ni Joriel. Ang boses ay paos pa rin. "Nakatulog ako. Ako dapat ang nag-aalaga sa'yo, pero naging pabigat pa ako." Isang banayad na ngiti ang sumilay sa labi ni Althea. Isang totoong ngiti na hindi pilit. Hinawakan niya ang noo ni Joriel
upang pakiramdaman ang temperatura nito. Wala kang kasalanan, Joriel. Niligtas mo ako. Paulit-ulit mo akong inililigtas. Ngayon, ako naman. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng init sa puso ni Joriel. Sa kabila ng kahirapan at ng panganib na kanilang kinakaharap, naramdaman niya na ang kanilang pagsasama ay hindi na lamang isang sapilitang kasal na idinikta ng tadhana, kundi isang ugnayan na dahan-dahang binuo ng tunay na malasakit. Nang makatulog muli si Joriel upang tuluyang makabawi ng lakas, dahan-dahang tumayo si Althea. Ang lambing sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tiningnan niya ang ID ng Monteveros Group na naiwan ng mga lalaki kagabi. Oras na para gumawa ng hakbang. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang ganitong buhay kung saan ang taong mahalaga sa kanya ay palaging nalalagay sa panganib. Maingat na lumabas si Althea ng barong-barong habang natutulog si Joriel. Naglakad siya patungo sa dulo ng kalsada kung saan may isang lumang computer shop na madalas tambayan ng mga kabataan. Ginamit niya ang huling barya na lihim niyang itinago upang magrenta ng isang computer sa loob ng 15 minuto. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumayaw sa keyboard. Binuksan niya ang isang encrypted na email account na siya lamang at ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya na si Leo ang nakakaalam. Mabilis siyang nag-type ng isang maikling mensahe. Buhay ako. Magkita tayo sa lumang bodega sa daungan. Huwag ipapaalam kahit kanino. Bago pa man niya ma-send ang mensahe, isang balita sa homepage ng internet browser ang umagaw sa kanyang pansin. Ang balita ay tungkol sa isang malaking transaksyon sa lupa na nagaganap sa pagitan ng Villarreal Enterprises ni Don Ernesto at ng bagong pamunuan ng Monteveros Group na pinamumunuan ngayon ng kanyang traidor na asawa. Napatitig si Althea sa screen. Ang kanyang buong katawan ay nanginig sa galit. Ang lupaing ibinebenta ni Don Ernesto ay ang mismong lupang pag-aari ng yumaong ina ni Joriel, ang huling pamana na natitira para sa lalaki. Napagtanto ni Althea na ang kanyang mga kaaway at ang nang-aapi kay Joriel ay magkasabwat na ngayon. Isang matalim na desisyon ang nabuo sa isipan ni Althea. Hindi lamang niya babawiin ang kanyang imperyo. Wawasakin niya ang bawat taong nagtangkang umapak sa kanyang pagkatao at sa dignidad ni Joriel. Mabilis niyang pinindot ang send button at pinatay ang computer. Ngunit sa kanyang pagtayo, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa labas ng computer shop. Nakatitig sa kanya habang may kausap sa telepono. Ang lalaking iyon ay may hawak na sketch ng kanyang mukha. Naramdaman ni Althea ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Huli na ba ang lahat? Nahanap na ba siya ng kanyang mga kaaway bago pa man niya masimulan ang kanyang pagbawi sa lahat ng nawala? Ang pinakamasakit na pagkawala ay hindi ang mismong pagpanaw ng isang mahal sa buhay, kundi ang makitang walang awang nilalapastangan ng mga buhay ang huling himlayan ng mga patay. Hingal na nakabalik si Althea sa barong-barong matapos niyang maingat na linsirin ang lalaking sumusunod sa kanya sa palengke. Mabilis siyang pumasok at nakita si Joriel na kasalukuyang nag-aayos ng ilang gamit. Medyo maayos na ang pakiramdam nito, ngunit ang kanyang mukha ay biglang binalot ng matinding pangamba nang marinig ang mabilis na yabag ng mga paa patungo sa kanilang pinto. Si Mang Cardo, ang kanilang kapitbahay, ay humahangos na pumasok. Joriel! Joriel, ang puntod ng nanay mo. May mga dinalang bulldozer doon ang mga tauhan ni Don Ernesto. Gigibain daw nila ang lumang sementeryo para simulan ang konstruksyon ng bagong kumpanya. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Joriel. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang litrato ng kanyang ina na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang sementeryong yon, ang tanging lugar kung saan nararamdaman pa rin niya ang yakap ng kanyang ina, ang huling santuwaryo ng kanyang durog na puso. Hindi maaari. Hindi niya pwedeng gawin yan, sigaw ni Joriel. Ang kanyang boses ay puno ng galit at desperasyon. Kahit nanghihina pa ang katawan,
Mabilis na tumakbo si Joriel patungo sa lumang sementeryo na nasa gilid ng kanilang komunidad. Sumunod si Althea, hindi alintana, ang matatalim na bato na sumasugat sa kanyang mga paa. Nang marating nila ang lugar, ang usok mula sa malalaking bulldozer ay nakakabulag na sa paligid. Ang ugong ng mga dambuhalang makina ay tila huni ng mga halimaw na handang lumamon ng buhay. Nakatayo roon si Don Ernesto, may hawak na megaphone habang ang kanyang mga bodyguard ay nakapaligid sa kanya, nakaharang sa mga residenteng nagpoprotesta. Don Ernesto, pakiusap, huwag ang puntod ng nanay ko. Pagsusumamo ni Joriel habang pilit na sumisingit sa barikada ng mga bantay. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang alaala niya. Alaala? Tumawa ng mayabang si Don Ernesto gamit ang megaphone. Ang mga alaala ay walang silbi sa negosyo, Joriel. Ang lupang ito ay gagawin nating parking lot para sa bago kong kliyente. At kung gusto mong iligtas ang nanay mo, bakit hindi mo hukayin ang mga buto niya gamit ang sarili mong mga kamay? Nang subukan ni Joriel na sumugod, marahas siyang itinulak ng isang bodyguard. Bumagsak si Joriel sa putikan, ang kanyang mga siko ay nagkasugat, at ang kanyang mukha ay napuno ng basang lupa. Sa gitna ng dumi, ang mga luha ng isang anak na walang kalaban-laban ay dahan-dahang humalo sa putik. Mabilis na tumakbo si Althea at hinarangan si Joriel. Niyakap niya ang nanginginig na katawan ng lalaki, ginagamit ang sarili niyang likod bilang kalasag laban sa anumang karagdagang sipa o tulak mula sa mga bantay. Tumingala si Althea kay Don Ernesto. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng dumi, ngayon ay naglalabas ng isang nakakatakot na talim, isang titig na kayang magpabagsak ng isang imperyo. Bahagyang natigilan si Don Ernesto nang magtagpo ang kanilang mga mata. May kung anong lamig ang dumaan sa kanyang likuran, isang pakiramdam na tila ang babaeng rurungis-rungis na nasa kanyang paanan ay hindi isang pulubi, kundi isang hukom na handang magparusa. Ngunit mabilis din niyang iwinaksi ang takot na yon. Umalis na kayong mag-asawang basura riyan. Simulan na ang paggiba. Yumakap si Althea ng mahigpit kay Joriel at bumulong sa tenga nito. Huwag kang lumuhod sa kanila, Joriel. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa aking mga mata. Pangako ko sa iyo, sa bawat luhang pumatak sa mukha mo ngayon, pagbabayarin ko si Ernesto ng higit pa sa kanyang buhay. Bago pa man makahakbang ang dambuhalang bulldozer, patungo sa puntod ng ina ni Joriel, isang sunod-sunod na tunog ng pagpreno ng mga sasakyan ang umalingaw-ngaw sa paligid. Isang fleet ng mga mamahaling itim na SUV ang huminto sa gilid ng sementeryo, humaharang sa daan ng mga heavy machinery. Bumukas ang mga pinto ng mga sasakyan at bumaba ang mga lalaking nakasuot ng formal na coat at kurbata. Sa gitna nila, isang matandang lalaki na may hawak na gintong baston ang dahan-dahang naglakad patungo sa direksyon ni Althea. Sino ang mga taong ito? Sila ba ang mga tapat na tauhan na tinawagan ni Althea para simulan ang paghihiganti? O ang mga kaaway na handang tapusin ang lahat ng buhay sa sementeryong ito? Ang pinakamalalim na gabi ay ang huling sandali ng dilim bago ang pagsikat ng araw na magpapabago sa tadhana ng lahat. Natahimik ang buong paligid. Ang mga dambuhalang makina ng mga bulldozer ay tila napipinang maglakad ang matandang lalaki na may hawak na gintong baston patungo sa direksyon nina Joriel at Althea. Si Don Ernesto, na kanina pa sumisigaw sa megaphone, ay mabilis na nag-ayos ng kanyang sarili. Nakilala niya ang matandang lalaki, si Alberto Leo, ang pinakamataas na tagapayo at kanang kamay ng pamilya Monteveros, ang pamilyang may hawak ng pinakamalaking korporasyon sa bansa. Don Alberto! Patakbong lumapit si Don Ernesto, ang kanyang mukha ay napuno ng sip-sip ng ngiti. Anong karangalan ang makita kayo rito? Kayo po ba ang kinatawan ng kumpanyang bibili sa lupang ito? Huwag kayong mag-alala, pinalalayas ko na ang mga basurang nakaharang. Ngunit hindi siya nilingon ni Don Alberto. Nilagpasan ng matanda ang nakalahad na kamay ni Ernesto, dire-diretsong tinahak ang maputik na daan
Nang hindi inaalala ang kanyang mamahaling sapatos, huminto siya sa tapat ni na Joriel at Althea. Dahan-dahang lumuhod ang matanda sa putikan, sa harap ng isang rurungis-rungis na babaeng yakap-yakap si Joriel. Madam Althea Montiveros. Ang boses ng matanda ay nanginginig sa emosyon. Salamat sa Diyos. Buhay kayo. Nahanap na po namin kayo. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong sementeryo. Ang megaphone sa kamay ni Don Ernesto ay nalaglag at gumulong sa putik. Ang kanyang panga ay nanghina. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa pagkagulat. Madam, ang pulubing yan ay si Althea Montiveros. Hindi lamang si Ernesto ang nagulat. Si Joriel, na basang-basa pa ng putik, ay dahan-dahang napatingin sa babaeng hawak niya. Ang babaeng inalagaan niya, ang babaeng binigyan niya ng kalahating pandesal, ang babaeng pinrotektahan niya laban sa lahat ng pang-aap, ay ang nawawalang bilyonarya na pinaghahanap ng buong bansa. Tumayo si Althea. Ang kanyang tindig ay hindi na katulad ng isang pulubi. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang balikat ay matatag, at ang kanyang mukha, kahit marumi pa, ay nagpapakita ng isang kapangyarihang walang sinuman sa lugar na yon ang kayang pantayan. Ipatigil ang paggiba sa sementeryong ito, Leo. Ang boses ni Althea ay malamig at puno ng awtoridad. At bilhin mo ang buong kumpanya ng Villarreal Enterprises bago lumubog ang araw. Masusunod po, madam, sagot ni Leo ng may paggalang. Ilang oras matapos ang pangyayari sa sementeryo, ang maliit na barong-barong ni na Joriel ay napaligiran ng mga gwardya. Sa loob, dinalhan si Althea ng mga tapat na tauhan ni Leo ng malinis na tubig, mga mamahaling kasuotan, at mga kagamitan. Nang lumabas si Althea mula sa likod ng tabing, tila huminto ang mundo para kay Joriel. Wala na ang uling sa kanyang mukha, wala na ang gulugulong buhok. Sa harap ni Joriel ay nakatayo ang isang reyna. Ang kanyang balat ay kasing kinis ng porselana. Ang kanyang buhok ay bagsak at mabango. At suot niya ang isang eleganteng puting damit na lalong nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. Hindi makapagsalita si Joriel. Nakaramdam siya ng isang malaking agwat. Ang babaeng ito ay hindi na ang Althea na kailangan niyang protektahan. Siya ay isang taong nasa itaas ng lipunan na hindi niya kailanman maaabot. Lumapit si Althea kay Joriel, hinawakan ang kanyang magaspang na kamay at tumingin sa kanyang mga mata nang may parehong init na ipinakita niya noong sila ay naghihirap pa. Joriel, kahit anong magbago sa panlabas kong anyo, ako pa rin ang Althea na tinulungan mo sa ilalim ng ulan. Huwag kang lalayo sa akin. Ngunit sa kabila ng tamis ng sandaling iyon, ang panganib ay mas lalo pang lumaki. Sa kanyang opisina, si Don Ernesto, na nanginginig sa takot at galit, ay mabilis na tinawagan ang asawa ni Althea, ang lalaking nagtangkang pumatay sa kanya noon. Buhay si Althea, bulong ni Ernesto sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Kasama niya ang anak-anakan ko. Kung hindi natin sila uunahan, pareho tayong babagsak sa kulungan. Sa kabilang linya, isang malamig na tawa ang narinig ni Ernesto. Huwag kang mag-alala, Ernesto. Kung hindi siya napatay ng unang bala, titiyakin kong ang pangalawang bala ay tatama sa puso ng lalaking nagligtas sa kanya. Ang pinakamalaking pagkakamali ng isang kaaway ay ang isiping ang iyong pananahimik sa gitna ng dusa ay tanda ng iyong tuluyang pagsuko. Sa loob ng isang pribado at napakalawak na suite sa isang mamahaling hotel sa gitna ng syudad, ang katahimikan ay tila isang pader na namamagitan kina Joriel at Althea. Bagaman nakasuot na si Joriel ng maayos na damit at hindi na amoy putik, pakiramdam niya ay isa pa rin siyang dayuhan. Tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na may mga bakas ng kalyo, habang inilalagay ang isang baso ng mainit na tubig sa tapat ni Althea. Ang kanyang pagkalinga ay hindi nagbago, kahit ang mundong nakapaligid sa kanila ay biglang naging marangya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay bumasag nang bumukas ang pinto ng suite nang walang paalam.
Pumasok si Ramon, isa sa mga tiwaling miyembro ng board ng Monteveros Group at matalik na kaibigan ng traidor na asawa ni Althea. May dala siyang ere ng kayabangan. Tila ba hawak pa rin niya ang leeg ng kumpanya. Althea! Ang boses ni Ramon ay puno ng sarkasmo habang naglalakad papasok. Buhay ka nga pala talaga. Akala ko ay tsismis lang ang balitang naging asawa mo ang isang palaboy. Kaya pala, hindi ka mamahanap ng mga pulis. Nagpapakasasa ka sa piling ng isang kargador. Tumingin si Ramon kay Joriel mula ulo hanggang paa. May halong pandiri sa kanyang mga mata. Sino tong taga-silbi mo? Is this the husband Don Ernesto forced you to marry? Bagay nga kayo. Isang baliw at isang hampas lupa. Naramdaman ni Joriel ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang mga salitang iyon ay tila mga palaso na muling bumaon sa kanyang sugatang pagkatao. Alam niyang wala siyang laban sa mga ganitong klasing tao kung yaman at kapangyarihan ang pag-uusapan. Napayuko siya, handang tanggapin ang insulto para lamang hindi magdulot ng gulo sa bagong simula ni Althea. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Ramon, dahan-dahang tumayo si Althea mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog, ngunit may dalang bigat na tila yelo na nagpapatigas sa paligid. Ramon, ang boses ni Althea ay mababa, ngunit bawat salita ay may talim ng isang katana. Bago mo buksan ang marumi mong bibig sa harap ng asawa ko, tingnan mo muna ang hawak mong cellphone. Bahagyang kumunot ang noo ni Ramon. Anong pinagsasabi mo? Kanina, 8:00 ng umaga. Patuloy ni Althea habang naglalakad, paikot sa kanya. Inutos ko kay Leo na bilhin ang lahat ng utang ng kumpanya mo sa bangko. At bago ako tumayo rito, pinirmahan ko na ang foreclosure ng lahat ng ari-arian mo, kabilang ang mansyon mo sa Forbes Park at ang mga shares mo sa Monteveros Group. Tila nawalan ng hangin si Ramon. Kasabay nito, ang kanyang cellphone sa bulsa ay nagsimulang maglabas ng sunod-sunod na mensahe ng babala mula sa kanyang bangko at mga abogado. Sa pagkakagulat, mabilis niyang binasa ang mga ito. Ang kanyang mukha ay uent-unting nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Hindi mo ito pwedeng gawin. Nanginginig na sigaw ni Ramon. Ginawa ko na. Malamig na sagot ni Althea. Lumapit siya kay Joriel at hinawakan ang braso nito nang may pagmamalaki. Ang lalaking tinatawag mong hampas lupa ay ang asawa ko. Ang tanging tao na hindi ako iniwan nung wala akong kahit ano. At ikaw? Simula ngayong segundo, ikaw ay isang walang trabaho, walang pera, at walang silbing pulubi sa mata ng batas. Hindi na nakasagot si Ramon. Sa takot at pagkapahiya, mabilis siyang patakbong lumabas ng suite, tila isang asong bahagang buntot. Nang muling tumahimik ang silid, lumingon si Althea kay Joriel, naghahanap ng pagsang-ayon sa mga mata nito. Ngunit nakita niya ang isang malalim na lungkot sa paningin ng lalaki. Joriel, may problema ba? Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay muling naging malambot. Tumingin si Joriel sa kanya, may ngiting pilit. Wala, Althea. Masaya ako para sa'yo. Kaya mo palang ubusin ang kaaway mo sa isang kislap ng mata. Pero, narealize ko lang, sa mundong ito ng mga lobo, baka ako ang susunod na maging pabigat sa'yo. Bago pa man makasagot si Althea, napansin ni Leo na mabilis na pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala habang may hawak na isang maliit na itim na aparato na nakuha sa ilalim ng lamesa sa balkonahe. Madam, may nakatanim na tracking device sa loob ng suite na ito. Bulong ni Leo. Nalaman na nila kung nasaan kayo. Sa tapat ng salamin ng bintana, nakita ni Althea ang isang maliit na pulang ilaw na kumikislap mula sa gusali sa tapat ng hotel. Ang anino ng kamatayan ay muling nakatitig sa kanila at sa pagkakataong ito, wala silang dampa na mapagtataguan. Ang pinakamahirap na digmaan ay hindi ang labanang gumagamit ng sandata, kundi ang pakikipaglaban upang manatiling buo ang iyong puso habang pinaliligiran ka ng mga lobo.
Ang mabilis na pag-atras mula sa hotel ay naganap sa ilalim ng talukbong ng gabi. Walang ingay, walang hiyawan, tila mga anino lamang na mabilis na pumasok sa isang naghihintay na sasakyan. Sa gitna ng dilim sa loob ng kotse, marubdob na nakatitig si Joriel sa labas ng bintana. Sa bawat pagbilis ng takbo ng sasakyan, naramdaman niya ang paglayo ng kanyang sarili sa simpleng buhay na binuo nila sa dampa. Isang buhay na bagaman mahirap ay puno ng katotohanan. Inihatid sila ni Leo sa isang lihim na safe house, isang lumang rest house sa lalawigan na pag-aari ng yumaong ama ni Althea. Napapaligiran ito ng matatayog na puno ng pine at malamig na hangin, malayo sa ingay ng Maynila. Dito, pansamantalang nakahinga ng maluwag si Althea, habang abala si Althea sa pakikipag-usap sa mga tapat na kasosyo sa negosyo sa pamamagitan ng telepono. Nakatayo si Joriel sa may balkonahe. Nararamdaman niya ang lamig ng gabi na yumayakap sa kanyang balat. Naalala niya ang kanyang ina, ang dampa, at ang tsinelas na sinusubukan niyang kumpunihin kanina. Lahat ng yon ay tila naglaho na sa isang kislap ng mata. Nagpasya si Joriel na pumunta sa kusina. Kumuha siya ng ilang dahon ng tanglad na nakita niya sa bakuran at naglaga ng mainit na tsaa. Isang simpleng bagay na ginagawa niya para kay Althea nung nagkasakit ito sa barong-barong. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Althea at inilapag ang tasa sa tabi ng mesa nito. Uminom ka muna nito, Althea. Kanina ka pa walang pahinga. Natigilan si Althea. Ibinaba niya ang kanyang telepono at tumitig sa umuusok na tsaa. Ang amoy ng tanglad ay biglang nagpabalik sa kanya sa maliliit na gabi sa dampa, kung saan ang tanging yaman nila ay ang init ng pagmamahal ng isa't isa. Isang butil ng luha ang dahan-dahang pumatak mula sa mata ni Althea. Joriel, tawag niya habang hinahawakan ng mainit na tasa. Sa tingin mo ba ay nagbago na ako? Natatakot ka ba sa akin ngayon? Umupo si Joriel sa tapat niya. May malungkot ngunit tapat na ngiti. Hindi ako natatakot sa iyo, Althea. Natatakot ako para sa ating dalawa. Noong pulubi ka pa, ang tanging kalaban natin ay gutom at lamig. Ngayon, ang mga kalaban mo ay may hawak na baril, batas, at milyon-milyong pera. Paano ako tatayo sa tabi mo kung ang tanging kaya ko lang ibigay sa iyo ay ang maglagangang tsaa? Hinawakan ni Althea ang magaspang na kamay ni Joriel. Pinipiga ito ng mahigpit. Joriel, hindi ko kailangan ng isa pang business partner o ng isang bilyonaryo sa tabi ko. Pinaliligiran ako ng mga taong mayayaman, ngunit handa akong patayin para sa pera. Ang kailangan ko ay ang lalaking nakakita sa kaluluwa ko noong ako ay marungis. Ang kailangan ko ay ang puso mo, dahil yan lang ang tanging bagay na totoo sa mundong ito. Ang sandaling iyon ay napuno ng isang malalim na pag-unawa. Ang kanilang mga puso ay muling nagtagpo sa gitna ng unos, nagpapatunay na ang kanilang pag-ibig ay hindi nakabase sa estado, kundi sa lalim ng kanilang pinagdaanan. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang naputol nang pumasok si Leo na may hawak na tablet. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Madam, may ginawang malupit na hakbang si Don Ernesto, bulong ni Leo. Nagdaos sila ng press conference kasama ang asawa mo. Ipinapakita nila sa media ang larawan ni Joriel. Inakusahan nila si Joriel na isang kriminal na dumukot at nagkulong sa nawawalang bilyonarya na si Althea Monteveros para sa ransom. Napatayo si Althea sa galit habang si Joriel ay natulala. Ang balita sa screen ay nagpapakita ng mukha ni Joriel na may nakasulat na malaking salita. Kidnapper. Gagamitin nila ang batas para arestuhin si Joriel, patuloy ni Leo. At kapag nakuha nila si Joriel, gagamitin nila ito para pilitin kayong sumuko, madam. Sa labas ng safe house, ang tunog ng mga sirena ng pulis mula sa malayo ay dahan-dahang lumalapit, tila mga asong naghahanap ng biktima sa gitna ng gabi. Ang patibong ay nailatag na at sa pagkakataong ito, si Joriel ang gagawin nilang pain
upang tuluyang durugin si Althea. Ang pinakamalaking kasinungalingan ay ang isiping kayang takpan ng kapangyarihan ang katotohanan kapag ang hustisya na ang mismong humarap sa'yo upang maningil. Sa loob ng nagmamadaling sasakyan, ang pulang ilaw mula sa mga sirena ng pulis sa malayo ay gumuguhit sa mukha ni Joriel. Ang kanyang mga kamay ay malamig, hindi dahil sa takot para sa kanyang sarili, kundi dahil sa takot na baka ang kanyang pag-iral ang maging dahilan ng tuluyang pagbagsak ng babaeng kanyang pinakamamahal. Althea, pakiusap, ibaba mo na ako rito. Pagsusuma mo ni Joriel, ang kanyang boses ay puno ng pait. I'll surrender. Sabihin ko na pinilit lang kita. Mas madaling patunayan na wala akong sala kung ligtas ka at hawak mo ang kumpanya mo. Huwag mong isakripisyo ang imperyo mo para sa isang tulad ko. Napatitig si Althea sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa nagbabadyang luha, ngunit puno ng galit sa sinabi ng lalaki. Hinawakan niya ang mukha ni Joriel gamit ang kanyang dalawang kamay. Pinipilit itong tumingin ng diretso sa kanya. Joriel, makinig ka sa akin. Ang boses ni Althea ay nanginginig sa emosyon. Iniwan ko ang mansyon ko, ang pera ko, at ang pangalan ko dahil walang sino man doon ang nagpahalaga sa akin bilang tao. Ikaw lang ang gumawa niyon. Kung isusuko kita sa kanila, para ko na ring isinuko ang sarili kong kaluluwa. Sumumpa ako sa harap ng puntod ng nanay mo at hinding-hindi ko babaliin ang pangakong yan. Lumingon si Althea kay Leo na nagmamaneho. Leo, tawagan mo ang Chief of Police. Gamitin mo ang pangalan ng aking yumaong ama. Ipaalam mo sa kanila na ang warrants of arrest laban kay Joriel ay walang bisa dahil kasama ko siya ng kusa bilang asawa ko. Masusunod po, madam, sagot ni Leo. At ngayon, patuloy ni Althea, ang kanyang mga mata ay napuno ng isang malamig at mapanganib na talim. Pumunta tayo sa mansyon ng mga Villarreal. Doon natin tatapusin ang laban na ito. Sa malawak na bulwaga ng mansyon ni Don Ernesto, ang hangin ay puno ng halakhak at kislap ng mga baso ng champagne. Nagdaos si Ernesto ng isang marangyang pagtitipon para sa media at sa kanyang mga kasosyo. Ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay sa pag-save sa kumpanya at ang paparating na pagkaaresto sa kriminal na si Joriel. Sa kanyang tabi ay ang asawa ni Althea na si Richard na may suot na tila nagwaging ngiti. Salamat sa mabilis na aksyon ng ating kapulisan, deklara ni Don Ernesto sa harap ng mga mamamahayag at mga kamera. Malapit nang makuha ang ating mahal na si Althea mula sa kamay ng mapagsamantalang si Joriel Santillan. Ang hustisya ay para sa mga biktima at tinitiyak kong mabubulok sa kulungan ang kriminal na yon. Ang mga palakpakan ng mga panauhin ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, tila isang koro ng mga lobong nagdiriwang sa kanilang biktima. Ngunit ang selebrasyon ay biglang naputol. Ang malaking pinto ng bulwagan, ang mismong pinto kung saan pinalaya sina Joriel at Althea na may kasamang pang-aalipusta, ay dahan-dahang bumukas. Walang ingay, ngunit ang presensya ng dalawang taong pumasok ay tila humigop sa lahat ng hangin sa loob ng silid. Nakatayo roon si Althea, long lace sa kanyang puting damit. Ang kanyang kagandahan ay tila isang reynang nagbabalik upang bawiin ang kanyang trono. At sa kanyang tabi, nakahawak ng mahigpit sa kanyang kamay ay si Joriel. Nakasuot ito ng isang eleganteng suit na gawa para sa isang tunay na tagapagmana ng pamilya, Santillan. Ang kanyang tindig ay matatag, ang kanyang mukha ay walang takot, at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Don Ernesto. Ang lahat ng kamera ng media ay sabay-sabay na lumingon sa kanila. Ang kislap ng mga flash ng kamera ay nagmistulang mga bituin sa gitna ng biglang katahimikan ng bulwagan. Nabitawan ni Don Ernesto ang kanyang baso ng champagne na bumagsak at nabasag sa malamig na marmol na sahig. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding takot habang nakatitig sa mag-asawang akala niya ay tuluyan na niyang nadurog.
Humarap si Althea sa mga kamera at sa nagulat na si Ernesto. Sino ang sinasabi mong kriminal, Don Ernesto? Walang mas matamis na pagbawi ng dangal, kundi ang ibalik ang bawat saksak ng pagtataksil sa pamamagitan ng katotohanang hindi nila kayang takasan. Ang bulong-bulungan sa loob ng malawak na bulwagan ay tila isang mabilis na agos ng tubig na hindi mapigilan. Ang mga kamera ay walang tigil sa pagkuha ng larawan kay Althea at Joriel habang dahan-dahan silang naglalakad patungo sa entablado, kung saan nakatayo ang nangangatog na si Don Ernesto at ang natutula lang si Richard. Althea, aking asawa! Pilit na sumigaw si Richard, nagkukunwaring nag-aalala habang sumusugod papalapit sa kanya. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Ang kriminal na si Joriel. Binihag ka niya, hindi ba? Huwag kang matakot. Narito na ako para iligtas ka. Itinaas ni Althea ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos na nagpatigil kay Richard sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig sa mga mata ni Althea ay sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ng sino mang titingin dito. Richard! Ang boses ni Althea ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malinaw at walang pag-aalinlangan. O mas mabuting tawagin kitang mamamatay tao? Ang lalaking nagbayad ng mga kriminal upang itapon ako sa bangin para makuha ang aking kumpanya? Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga mamamahayag. Ang mga flash ng kamera ay mas lalong bumilis, tila mga kidlat na nagbabadya ng isang malaking bagyo. Anong pinagsasabi mo, Althea? Baka hindi pa malinaw ang isip mo dahil sa trauma. Sigaw ni Richard, habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang noo. Sumenya si Althea kay Leo. Sa malaking screen sa likod ng entablado, kung saan kanina ay ipinapakita ang logo ng Villarreal Enterprises, isang audio recording ang biglang napatugtog. Ang boses na narinig ng lahat ay hindi maikakaila. Boses ito ni Don Ernesto at Richard na nag-uusap tungkol sa pagbebenta ng lupa ng ina ni Joriel at ang pagliligpit kay Althea kung sakaling magising ito mula sa pagkakakoma. Tiyakin mong patay na si Althea, Ernesto, at ang anak-anakan mong si Joriel isabit mo sa kidnapping para matapos na ang lahat. Ang boses ni Richard mula sa recording ay naging sapat na katibayan upang gumuho ang buong mundo ng dalawang mapagkunwari. Napakapit si Don Ernesto sa gilid ng podium. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Kasinungalingan yan. Fake news yan. Ginawa lang yan para sirain ang pangalan ko. Humarap si Althea sa media at sa lahat ng panauhin, hawak ang kamay ni Joriel nang may buong pagmamalaki. Ang lalaking nasa tabi ko ay si Joriel Santillan. Siya ang aking legal na asawa. Noong ako ay walang maalala, marungis, at iniwan ng lahat upang mamatay, siya ang nag-iisang tao na nagbigay sa akin ng pagkain, tirahan, at proteksyon nang walang hinihinging kapalit. Hindi niya ako kinidnap. Iniligtas niya ang buhay ko. Sa likod ng bulwagan, pumasok ang isang grupo ng mga matataas na opisyal ng kapulisan na pinamumunuan mismo ng general. Lumapit sila sa entablado, ngunit hindi kay Joriel ang kanilang direksyon. Don Ernesto Villarreal at Richard Monteveros, deklara ng opisyal habang naglalabas ng arrest warrant. Inaaresto kayo sa kasong attempted murder, falsification of public documents, at malaking syndicated fraud. Nang makita ni Don Ernesto na wala na siyang takasan, ang kanyang mga mata ay napuno ng baliw na galit. Tumingin siya kay Joriel, ang anak-anakan na inakala niyang habang buhay niyang maaalipusta, na ngayon ay nakatayo nang may dangal sa tabi ng pinakamayamang babae sa bansa. Sa isang iglap ng desperasyon, kinuha ni Don Ernesto ang isang matalim na kutsilyo sa lamesa ng buffet na malapit sa kanya. Sa gitna ng gulo, sumugod siya patungo kay Althea. Ang kutsilyo ay nakatutok sa dibdib ng babae. Kung babagsak ako, isasama kita sa impyerno, sigaw ni Ernesto. Bago pa man makakilos ang mga gwardiya, mabilis na humarang si Joriel.
Sinalo ng kanyang katawan ang marahas na pagsugod ng kanyang amain. Ang pinakamasakit na dugo ay hindi ang dumadaloy mula sa sugat ng katawan, kundi ang dugong dumanak dahil sa pagtatanggol sa taong tanging nagpahalaga sa iyong buhay. Sa gitna ng sigawan ng mga tao at ng kaguluhan sa bulwagan, ang mundo ay tila huminto para kay Althea. Bumagsak si Joriel sa kanyang mga kamay. Ang kanyang katawan ay mabigat at nanginginig. Ang puting damit ni Althea na kanina ay nagpapakita ng kanyang karangyaan ngayon ay dahan-dahang nababalutan ng pulang likido. Isang matinding kaibahan sa kislap ng mga chandeliers sa paligid. Joriel! Huwag! Huwag mong ipikit ang mga mata mo. Ang boses ni Althea ay basag, puno ng takot na hindi niya kailanman naramdaman noon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang idinidiin ang tela sa sugat sa tagiliran ni Joriel. Pilit na pinipigilan ang pagdaloy ng buhay mula sa lalaki. Dahan-dahang itinaas ni Joriel ang kanyang kamay, pilit na hinahawakan ang pisngi ni Althea. Kahit na ang kanyang paningin ay nagsisimula ng magdilim, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ligtas ka na. Althea, yan lang ang mahalaga sa akin. Hindi. Huwag kang magsalita ng ganyan, sigaw ni Althea. Ang mga luha ay patuloy na dumaraloy sa kanyang mga pisngi, nag-iiwan ng malilinaw na guhit sa ibabaw ng dumi at dugo. Lalaban tayo, Joriel. Dinala kita sa mundong ito, kaya huwag mo akong iiwan dito ng nag-iisa. Mabilis na dinaluhong ng mga pulis si Don Ernesto. Pinaluhod ito sa sahig at nilagyan ng posas habang ito ay patuloy na sumisigaw ng mga sumpa. Ngunit walang pakialam si Althea sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ang tanging nakikita niya, ang tanging naririnig niya, ay ang dahan-dahang paghina ng hininga ng kanyang asawa. Dumating ang mga paramedic na mabilis na binuhat si Joriel patungo sa naghihintay na ambulansya. Ang kislap ng mga pulang ilaw ng sasakyan ay nagbigay ng isang malungkot na kulay sa madilim na gabi habang binabagtas nila ang daan patungo sa pinakamalapit na ospital. Sa labas ng operating room, ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa para kay Althea. Nakaupo siya sa malamig na silya ng koridor. Hindi inaalala ang kanyang damit na marumi pa rin ang dugo ni Joriel. Lumapit si Leo. Dala ang isang baso ng tubig at isang malinis na tela. Madam, magpalit muna kayo ng damit. Maayos na ang seguridad sa paligid. Mahinang suhestyon ni Leo. Umiling si Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa saradong pinto ng operating room. Hindi ko aalisin ang damit na ito, Leo. Ang dugong ito ang nagpapaalala sa akin kung gaano kalaki ang utang ko kay Joriel. Kung hindi dahil sa kanya, ako ang nakahiga sa loob ng silid na yan ngayon. Yumuko si Althea at nagdasal. Isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa mula nang magsimula ang kanyang marahas na buhay sa korporasyon. Sa mga sandaling iyon, napagtanto niya na walang silbi ang lahat ng kanyang bilyon-bilyong kayamanan kung ang tanging lalaking nagmahal sa kanya ng tapat ay mawawala sa kanyang buhay. Bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang doktor. Hawak ang kanyang mask. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng ngiti. Isang palatandaan na ang balitang kanyang dala ay hindi magaan. Mabilis na tumayo si Althea. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok habang naghihintay sa sasabihin ng doktor. Dok, kamusta ang asawa ko? Huminga ng malalim ang doktor. Nagawa po namin ang lahat upang itahi ang sugat, ngunit dahil sa mataas na lagnat na nakuha niya bago pa man ang insidente, ang kanyang katawan ay nakaranas ng matinding komplikasyon. Ang susunod na 24 na oras ang magpapasya kung kakayanin pa ng kanyang puso ang lumaban. Nanlambot ang mga tuhod ni Althea. Napasandal siya kay Leo habang ang kanyang mundo ay tila muling gumuho. Magagawa nga ba niyang bawiin ang kanyang imperyo, ngunit mawawala naman ang tanging lalaking nagbigay ng kahulugan sa kanyang buhay?
Ang pinakamalaking himala sa mundo ay hindi ang mabilis na paggaling ng sugat sa katawan, kundi ang paghilom ng pusong matagal nang dinurog ng kawalan ng katarungan. Ang tunog ng mahinang pag-andar ng mga aparato sa loob ng intensive care unit ay ang tanging bumasag sa katahimikan ng silid. Nakaupo pa rin si Althea sa tabi ng kama ni Joriel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng lalaki. Hindi siya natulog, hindi siya kumain, at hindi siya umalis sa posisyong yon sa loob ng 24 na oras. Para sa kanya, ang bawat segundo ng paghinga ni Joriel ay isang regalong ayaw niyang mawala. Nang sumilip ang unang sinag ng araw sa bintana, naramdaman ni Althea ang isang bahagyang paggalaw sa kanyang mga daliri. Dahan-dahang imulat ni Joriel ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo sa simula. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Althea na basang-basa ng luha, tila nagkaroon ng lakas ang kanyang nanghihinang katawan. Althea! Mahinang bulong ni Joriel. Ang kanyang boses ay tila isang pakiusap. Joriel! Gising ka na! Napaiyak si Althea sa matinding tuwa. Hinalikan niya ang likod ng kamay ni Joriel, pinaparamdam ang init ng kanyang pagmamahal. Nandito ako. Ligtas tayo. Ligtas ka na, aking asawa. Ang nanay ko. Ang puntod niya. Ang unang inisip ni Joriel ay ang alaala pa rin ng kanyang ina. Ligtas ang puntod ng nanay mo, Joriel. Mabilis na sagot ni Althea upang pakalmahin ang lalaki. Ipinatigil ko ang lahat. Binili ko na ang buong lupaing iyon. Walang sino mang makakahawak o makakasira sa huling himlayan niya. Pangako ko sa'yo. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang pinakawala ni Joriel. Ang bigat na dinala niya sa loob ng maraming taon ay tila biglang naglaho. Pumasok si Leo na may dalang magandang balita. Si Don Ernesto at Richard ay tuluyan ng itinanggi ng kanilang mga abogado dahil sa tindi ng mga ebidensya. Ang lahat ng ari-arian na ninakaw ni Ernesto mula sa pamilya Santillan ay opisyal ng ibinalik sa pangalan ni Joriel sa ilalim ng batas. Ang hustisya na matagal nang ipinagkait ay sa wakas ay nakuha na nila. Ngunit ang hindi inaasahang pagbisita ay naganap pagkalipas ng ilang oras. May kumatok sa pinto ng silid. Pagbukas nito, nakatayo roon si Aling Rosa at ang ilang kapitbahay mula sa komunidad ng Barong-Barong. May dala silang ilang simpleng bulaklak at prutas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Joriel! Nanginginig ang boses ni Aling Rosa habang nakatungo. Nandito kami para humingi ng tawad. Napakasama ng mga sinabi at ginawa namin sa inyo noong kayo ay nasa hirap. Hindi namin alam na ganito kabuti ang iyong puso. Tumingin si Althea sa kanila nang may malamig na tingin, ngunit bago pa man siya makapagsalita, hinawakan ni Joriel ang kamay ng kanyang asawa. Ngumiti ng mahina si Joriel sa mga kapitbahay. Wala po yon, Aling Rosa. Salamat po sa pagbisita. Ang mahalaga po ay maayos na ang lahat. Ang kabaitan ni Joriel ay muling nagpatunay kung bakit siya minahal ni Althea. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang kanyang puso ay nanatiling dalisay at walang puwang para sa galit. Nang umalis ang mga kapitbahay, lumapit si Althea kay Joriel at dahan-dahang sumandal sa kanyang dibdib habang ang kamay ni Joriel ay maingat na humahaplos sa kanyang buhok. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang matamis at tahimik na halik. Isang halik na nagbubura sa bawat pait ng nakaraan at nagbubukas ng pintuan para sa isang bagong simula. Ngunit bago sila tuluyang makapag-umpisa ng kanilang bagong buhay, alam ni Joriel na may isa pa siyang kailangang gawin. Kailangan nilang bumalik sa mansyon ng mga Santillan upang bawiin ang kanyang nakaraan. Magagawa nga ba niyang harapin ang mga alaala ng lugar na naging kulungan niya ng maraming taon? Ngayon na siya na ang tatayong bagong Panginoon nito. Ang bawat pagtatapos ay simula ng isang kwentong hindi nadadaan sa hirap, kundi sa liwanag ng isang bukas na puno ng pag-asa at pagkakapantay-pantay. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila may dalang kakaibang kislap
habang humahantong ang sasakyan ni na Joriel at Althea sa tapat ng malaking gate ng mansyong Santillan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng pangalan ni Don Ernesto sa karatula. Ang bakal na gate ay dahan-dahang bumukas nang may marahang tunog, tila nagbibigay ng daan sa pagbabalik ng tunay na may-ari. Bumaba si Joriel mula sa sasakyan at tumayo sa harap ng malawak na hardin. Sa tabi niya, si Althea ay marahang humawak sa kanyang braso. Hindi na sila ang pulubi at ang alipin. Sila ay dalawang taong muling binuo ang kanilang pagkatao mula sa mga abo ng pagdurusa. Pagpasok nila sa loob ng bulwagan, ang bawat sulok ay tila nagkukwento ng nakaraan. Ngunit sa halip na takot, ang naramdaman ni Joriel ay kapayapaan. Sa gitna ng sala, nakasabit na muli ang malaking portrait ng kanyang yumaong ina. Ang larawang itinago ni Don Ernesto sa bodega sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang lumapit si Joriel sa larawan at hinawakan ang malamig na frame nito. Ang kanyang mga mata ay nanlabo muli, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat patak ng luha ay puno ng pasasalamat. Nakabalik na po tayo. Ligtas na ang lahat. Hindi lang tayo nakabalik, Joriel, mahinang sabi ni Althea habang nakatayo sa kanyang likuran. Magsisimula tayo ng bagong tradisyon dito. Ang mansyong ito ay hindi na magiging kulungan ng mga lihim, kundi isang tahanan ng malasakit. Nagtungo sila sa korte noong hapong yon upang harapin ang huling hatol kay Don Ernesto at Richard. Sa loob ng silid ng hukuman, nakita ni Joriel ang kanyang amen. Ang lalaking dati ay tila higante sa kanyang paningin. Ngayon ay nakayuko, nanghihina, at suot ang orange na damit ng bilanggo. Wala na ang kislap ng ginto sa kanyang leeg. Wala na ang kayabangan sa kanyang boses. Nang mabasahan ng hatol na habambuhay na pagkabilanggo, tumingin si Don Ernesto kay Joriel. May bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata o marahil ay inggit dahil sa tagumpay ng lalaking inakala niyang nadurog na niya. Ngunit hindi na siya tiningnan nang may galit ni Joriel. Ang tanging ibinigay ni Joriel ay isang tahimik na pagtango, isang senyales na ang tanikala ng kanilang masakit na nakaraan ay tuluyan ng naputol. Pagdating ng gabi, nagdaos sila ng isang simpleng pagtitipon sa hardin ng mansyon. Hindi ang mga elitista at mayayaman ang kanilang bisita. Naroon ang mga tapat na tauhan ni Althea na pinamumunuan ni Leo at ang mga dating kapitbahay nila mula sa barong-barong, kabilang si Aling Rosa, na ngayon ay naging bahagi na ng itinatag nilang foundation para sa mga mahihirap. Sa ilalim ng malawak na langit na puno ng mga bituin, nakaupo sina Joriel at Althea sa isang bench sa hardin. Ang bawat bango ng mga bulaklak sa paligid ay tila nagpaparamdam ng ginhawa. Joriel, bilyon-bilyon ang pera ko sa bangko. Simula ni Althea habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang investment na nagawa ko sa buong buhay ko? Ngumiti si Joriel at hinawakan ang kamay ni Althea. Pinaglalaruan ang mga daliri nito. Ano yon? Ang pagpili na huwag sumuko nung gabing itinapon ako sa kalsada. Dahil kung hindi ako naging pulubi, hindi ko makikilala ang lalaking nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nabibilang, kundi nararamdaman. Hinarap ni Joriel si Althea at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan na naging saksi sa kanilang dusa sa dampa, muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pangako. Isang pangakong hinding-hindi na sila muling magiging mag-isa sa gitna ng unos. Habang ang liwanag ng buwan ay dahan-dahang nagtatago sa likod ng mga ulap, isang tanong ang naiwan sa hangin. Ano nga ba ang naghihintay sa kanilang dalawa sa hinaharap? At paano nila gagamitin ang kanilang bagong kapangyarihan upang matiyak na wala ng ibang tao ang makakaranas ng pait na kanilang pinagdaanan? Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagkawala ng mga pagsubok, kundi sa paghilom ng puso na marunong ng magpatawad habang naglalakad patungo sa liwanag. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang muling mabawi ni na Joriel at Althea ang kanilang mga buhay. Ang mansyong Santillan
ay hindi na tinatawag na kuta ng kasakiman. Sa halip, ito na ngayon ang Santillan Montiveros Foundation, isang tahanan para sa mga batang lansangan at mga biktima ng pang-aapi. Ang bawat sulok na dati ay puno ng malamig na alaala ni na Don Ernesto ay nabalutan na ngayon ng tawanan ng mga bata at bango ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin. Nakatayo si Joriel sa balkonahe, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Hawak pa rin niya ang maliit at kupas na litrato ng kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang tanging alaala na mayroon siya. Sa tabi ng litrato ng kanyang ina ay ang larawan ng kanyang bagong pamilya, isang buhay na puno ng pag-ibig at dignidad. Dahan-dahang lumapit si Althea, may dalang isang tasa ng mainit na tsa. Isinuot niya ang kanyang braso sa baywang ni Joriel at sumandal sa kanyang balikat. "Love, iniisip mo na naman ba ang dampa?" Ngumiti si Joriel at hinalikan ang noo ni Althea. "Minsan, dahil doon ko natutunan na kahit wala tayong pera, basta magkasama tayo, hindi tayo kailanman naging mahirap. Ang dampa ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay nasa puso ng taong hindi ka iiwan sa gitna ng ulan." Napag-alaman nilang si Don Ernesto ay namayapa na sa loob ng bilangguan dahil sa katandaan at panghihina ng katawan. Bagaman marami siyang ginawang kasamaan, nagawa siyang patawarin ni Joriel sa kanyang puso. Hindi dahil karapat-dapat si Ernesto sa kapatawaran, kundi dahil ayaw na ni Joriel na magdala ng anumang bigat sa kanyang bagong simula. Ang pagpapatawad ay ang huling susi na nagpalaya sa kanyang kaluluwa mula sa nakaraan. Sa kabilang dako, si Richard ay patuloy na nagdurusa sa kanyang sentensya. Iniwan ng lahat ng mga taong akala niya ay kanyang mga kaalyado. Doon niya napatunayan na ang kapangyarihang binuo sa kasinungalingan ay tila isang kastilyong buhangin na madaling tinatangay ng agos ng katotohanan. Tumingin si Althea sa malawak na lupain sa harap nila. "Alam mo, Joriel, maraming nagsasabing napakaswerte mo dahil nakapangasawa ka ng isang bilyonarya. Pero ang totoo, ako ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Dahil sa gitna ng libu-libong tao na tumitingin sa estado ko, ikaw lang ang kaisa-isang nakakita sa tunay na Althea." Ang gabi ay dahan-dahang bumaba at ang mga bituin ay nagsimulang magpakita sa madilim na kalangitan. Sa ilalim ng payapang gabi, nahanap ni na Joriel at Althea ang kanilang sagot. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka, kundi sa kung ano ang handa mong ibigay. Ang kanilang kwento ay magsisilbing paalala na sa bawat dusa ay may katapat na ginhawa at sa bawat pagluha ay may nakalaang ngiti sa tamang panahon. Dahan-dahang pumasok ang mag-asawa sa loob ng mansyon, habang ang tunog ng kanilang mga hakbang ay tila isang himig ng tagumpay na nananatili sa hangin. Ang pintuan ay dahan-dahang nagsara, nag-iiwan ng isang mundong mas maliwanag at mas puno ng pag-asa kaysa noong sila ay nagsimula.